Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Umuwi si Mavic sa Kalaka 3 araw pagkalipat nila ni Salve sa apartment sa Maynila. Maaga pa lang, inasa palengke na siya para makipagtuos ng benta ni Gemma. Ang pinsan niya nakatiwala niya. Naglista sila ng mga stock sa dapat i-order sa Dumaguete at Cebu. Pagkatapos ay itinawag niya iyon sa mga supplier niya. Pagkaraan ng 2 araw, pumunta siya sa pickup terminal ng mga cargo ng PAL. Nag-imbentaryo na naman sila. Saka pa lang siya nakabalik sa Maynila. Kung hindi lang talaga dahil kay Orlando, ay ayaw na niyang lumawas sa Maynila. Hindi siya mapagkatulong ng maayos doon dahil bukod sa masyadong maingay, ay nag-aalala siya na baka pasukin sila na magnanakaw. Marami siya naririnig na kwento tungkol sa ganoon kapag binibisita siya ni na Ate Sushmita at Orlando. Mukha namang okay na si Orlando pero sa susunod na linggo pa ito magtatrabaho. Doon niya masusubukan kung talagang kaya na nito mag-isa dahil hindi pa nito kasama sina Ate Sushmita. Magso-solo flight na ito. Hindi niya alam pero sa halip na ipagdasal na maging okay ito ay pinapanalangin niya na huwag ito makapag-adjust sa trabaho nito para maiuwi na niya ito sa Kalaka at matigil ng kahangalan nito sa pagluwas sa Maynila. Pagdating niya sa Santa Cruz ay naglakad na lang siya papasok sa Purok 9 dahil oras ng uwian kaya mahaba ang pila sa terminal ng tricycle. Dumaan muna siya sa spa para kumustahin si Orlando. Nagulat siya na makita na sa tambayan ito sa harap ng spa. Kumakain ito ng hamburger kasama sina Mac at Salve. Sabi ko na sa'yo, darating na siya eh. Well-poised na sabi ng kapatid niya. Saka tumayo at bineso siya. Good evening ate. Pumunta raw sa apartment mo si Mac kaya lang. Wala ka pa roon. Kukumustahin daw sana niya ang paglipat niyo roon. Sinulya pa niya si Mac. Okay naman. No problem, gumagana lahat. Iyon nga sabi ni Ate Salve. Kaya lang, baka kako may reklamo ka. Babalik ka nga raw ngayon kaya naghintay na lang ako para makausap ka. Niyaya ko na siya rito dahil nag-iisa siya sa apartment niyo. Tinignan niya si Ate Salve. Sa ganda ng ngiti nito, ay nahulaan niya nakashot na naman ito ng gin. Nagkamot sa batok si Salve na makita nito na lukot ang ilong niya. Hinirita niya ako ng bilog eh. Nahiya naman akong tanggihan. Naku, talagang mahilig sa gin yang si Ate Salve. Pastime niya yan, kahit doon sa amin. Pa-charming na paliwanag ni Orlando. Hoy bading, tigilan mo na nga kakalandi mo kay attorney. Baka mainis yan eh. Taasan bigla ang renta sa bahay natin, sabi ni Carmina. Hindi naman no. Nagmamahinhin pa ring sagot ni Orlando. Parang hindi kayang tanggapin ng dibdib ni Mavic ang style ng kanyang kapatid. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ito gustong magsolo. Gusto nito na malaya nito magawa ang anumang naisin nito. Idol nga nito ang Ate Sushmita nila. Wala naman akong reklamo, sabi niya. Binawi niya ang tingin sa Ate Salve niya, napakaway-kaway lang sa kanya. Lumapit siya sa mga upuan sa reception area ng spa at umupo roon. Medyo mahina lang ang tubig pero ganoon yata talaga dito sa Maynila. May oras na mahina talagang tubig kapag nakasabay-sabay ang gamit pero hindi naman kayo mawawalan. Malamig yung aircon. Ipinalinis ni Yaya LV iyon. Ngumiti siya sa binata. Pasensya na pero pagod na ako. Ang haba ng biyahe ko tapos traffic pa. Gusto ko sana magpahinga. Nahihiyang sabi niya. Dumaan lang ako para kumustahin si Orlando. Sinulya pa niya ang kanyang kapatid. Dinalhan ko kayo ng dried goods, saka beef at mga prutas. Kaunti lang dahil mahirap magbitbit. Nagtaksi na nga lang ako mula sa Loton hanggang dito. Ibinaba niya ang mga bitbit. Sa susunod na balik ko, magrerenta na lang ako ng van para makapagdala ako ng 1 kaban ng pulang bigas. Masarap iyon. Dadamihan ko rin iyong prutas at sasamahan ko pa ng gulay. Ay, oo. Namimiss ko na ang pulang bigas. Ang mahal dito niyan kaya wiz ko afford. Wika ni Ate Sushmita. Sabay lapit sa 2 maliit na sakong dala niya. Kayo na mag-uwi niyan. Uuwi na kami. Doon na kayo maghapunan sa bahay bukas ng gabi, Olan. Magpapaluto ako kay Ate Salve ng paborito mong sinampalukan.
Sige, halatang pilit ang sagot ni Orlando. Ayaw yata nitong tinatawag ng Olan sa Maynila. Paano, Mac? Una na kami. Ihahatid ko na kayo, mukhang pagod na pagod ka nga. Katapat din lang naman ng apartment iyong bahay ko. Nagmamadaling tumayo ito at nagpaalam na sa mga bading. Balik ka ha, nag-beautiful eyes pa si Orlando dito. Sure, dito naman ako nagpapamasahe eh. Good luck sa trabaho mo. Kumukuti-kutitap ang mga mata ni Orlando sa lalaki. Napailing na lang siya habang nakatingin sa kapatid. Sumakay na kayo sa kotse, sabi ni Mac. Tumalima siya. Ilang segundo lang ang tinakbo ng kotse nito at huminto na sila sa tapat ng tirahan nila. Pumasok pa ito sa compound ng apartment nila para alalayan si Ate Salve. Pagbukas niya ng pinto, ay susuray-suray na umakyat sa hagdan ang kasambahay niya. Ate, nasa ref bang pagkain ko? Tanong niya rito. Pagkain? Sumilip ito sa kanya mula sa hagdan. Naku, wala akong niluto. Nakalimutan ko. Kasi dumating si Mac at hindi na ako nakapaghanda ng lulutuin. Tapos nakakwentuhan na kami kaya nawala na sa isip ko at... Sige na, awat niya dito. Matutulog ka na ba? Inaantok na ako. Narelax ako doon sa ilang shot ko eh. Humikap ito bago tuluyang umakyat. Dapat, kalahating tasa lang ng bilog ang binigay mo kay Ate Salve. Kapag isang bilog kasi, uubusin niya yun. Tingnan mo, bangenge na, napapailing na sabi niya kay Mac. Pasensya ka na, wala ka tuloy pagkain dito. Hayaan mo na, pagod na rin ako para magluto pa. Itutulog ko na lang to, baka magbukas na lang ako ng dilata. Sa bahay ka na lang mag-dinner, tatawid lang naman tayo eh. Wag na, past 9 na, nakakahiya naman. Sigurado naman na may naghihintay na pagkain doon. Masamang itulog ang gutom, hindi siya umimik. Kumakalam na nga sikmura niya, kaya nagiya na siya umuwi kanina mula sa Orchid Spa. Okay lang kay Manang LV? Baka mabulabog siya. Gising pa iyon. Nanonood pa iyon ng teleserye ngayon. Sige, kakapalan ko ng mukha ko at nagugutom na ako talaga. Kumain ng burger sa Ate Salve bago siya uminom. Bukas na siguro iyong gigising no? Malamang, ilak mo na lang itong bahay para sigurado. Isinara niya na maigi ang pinto. Maya-maya pa, ay patawid na sila sa bahay ni Mac. Pagpasok nila sa bakuran niyon, ay hindi siya nagpigil ang sarili na igalang paningin habang naglalakad. Well-maintained ang garden na maraming ornamental plants. May hanging plants din, at kahit luma na ang bahay, halatang alagang-alaga iyon at tila sadyang pinapreserve ang itsura dahil wala siya makitang bago infrastructure sa kahit saang bahagi. Ganito palang itsura nito, hindi kasi matanaw sa labas dahil ang taas ng bakod. Sabi niya, pagpasok sa mismong bahay, ay namangha siya sa mataas at dome shape na kisame. May mural pa roon, marami ring stonework sa kabahayan na kadalasan ay nasa mga sulok. Napansin niyang korteng dahon at bulaklak ang karamihan sa mga iyon. Marami ring paintings ng mga bulaklak, kaya naisip niya na parang hindi lalaki ang may-ari ng bahay. Minana ko ito sa lola ko, sa father's side. Mahilig yun sa flowers at gardening. Ever since I was a child, I've always found this place charming and calming. Kaya na makuha ko ito, lock, stock, and barrel. Wala akong binago. I love it just the way it is. Mga circa 1960s ang style nitong bahay mo. Very nice. Kahit iyong labas, bongga, may mga fruit-bearing trees ka pa. May mga ipinagdagdag na rin akong structures pero hindi mo mapapansin dahil ibinagay sa style at design ng old house. Sa isang panig ng malaking bahay, inaririnig nilang umaalingaw-ngaw ang ingay ng TV. Malakas din ang volume ng TV ni Yaya LV. Halika sa loob. Iginaya siya nito papasok. Yaya, dito magdi-dinner si Mavic. Sa lanay na lang kami kakain. Sige, sandali lang at magpapahanda ako. Nakatingin tumalikod ang matanda at iniwan sila. Madalas akong kumakain sa lanay, sabi ni Mac. Huwag kang masyado natatense. Sanay ang mga kasama ko na nag-entertain ako ng mga bisita. Ako ang hindi sanay na nagmumulas siya sa iba. Napapangiwing sabi niya. Baka naman masanay ako nito. Better, ngumiti lang ito at hindi na ipinaliwanag ang sinabi. Halika, sa lanay na tayo. Sumunod siya rito sa lanay na nasa gilid ng bahay. Katabi iyon ng hardin pero sa dami ng halaman ay halos hindi iyon napapansin. Katabi niyon ang aviary. Ang bandang likod naman ay ang old-style swimming pool. Alam mo sa amin, kapag ganito ang bahay, ginagawa ng museum.
Komento niya. Ilan ang putaheng nakahanda na nang pumasto sila rito. May 2 dessert pa. Ang gaganda ng mga antiques at artworks na lola mo. Nakakainggit. Wala kasi akong binago dito. Dinadagdagan ko pa nga kapag nakakakita ako ng mga bagay na alam ko magugustuhan ni lola dito sa bahay niya. Oh, kain na. At kapag ganito karami ang pagkain, piyesta na iyon sa amin. Natakam siya sa sinigang na hipon, inihaw na baboy at laing na nasa harap niya. Mayroon din leche flan at halaya na ube. Mahilig akong kumain butit hindi ako tabain. Binalatan nito ang hipon at saka nito isinubo. Sinabayan pa niya ito sa pagkain. Maya-maya pa, nakakamay na silang dalawa. Nagpalabas pa ito ng ice cream at barkilyos. Pandagdag daw sa panghimagas. Hindi niya ito ako makakilos. Aniya, busog na busog siya pagkatapos niyang kumain. Kung ganoon, dito ka na lang matulog. Naku, napangisi siya. Para naman ang layo ng bahay ko. Gusto mo bang buhatin na lang kita pauwi sa inyo? No thanks. Isakay mo na lang ako sa kariton kung mayroon ka riyan. Humagalpak ito ng tawa. Wala nasira na. Pagsakay nito sa biro niya. Hayaan mo, bibili ako para next time na magdi-dinner ka rito, maihahatid na kita. Wow ha? Ang ibig bang sabihin may next time pa? Why not? Magkapit-bahay naman tayo. Ayoko mag-impose sa'yo. Sobra-sobra na nga ang utang na loob ko sa'yo. Mabuti na lang talaga at ikaw ang nakakita kay Orlando noon. Baka talagang kapalaran ko na ako makakita sa kanya para magkakilala tayo. Napangisi siya. Kung balak mo akong diskartehan, kalimutan mo na. Sa tingin ko mukhang kaya nga ni Olan ang bagong buhay niya. So baka mga in 2 weeks time umuwi na ako. Why don't you stick around for yourself? Nagtatanong-tanong ako tungkol sa board exam ng civil engineering. Ilang buwan pa raw iyon. Kumuha ka na lang ng refresher course tapos mag-review ka. Kung ganyan na may napag-iiwanan ka naman pala ng kapatid mo, why don't you give yourself some time off? Kinalimutan ko na kasi ang kurso ko. Mapakla ang ngiting sabi niya. Pakiramdam ko, hindi ko talaga iyon magagamit. Dahil nang maiwan nga sa Orlando sa akin, pinanindigan ko ang pangako ko sa parents namin na babantayan ko siya. At binantayin mo naman siya, diba? I'm just suggesting that you can do what Orlando is doing right now. Giving himself some time off. I'm sure hindi ka naman kumuha ng civil engineering kung hindi mo talaga gusto iyon. Napaisip siya. Narealize niya na ganoon ngang ginagawa ni Orlando. Gumagawa ng sariling buhay nang wala siya. I'll think about it. Sabi na lang niya. Good enough. Parang natuwa si Mac kahit medyo malabo ang sagot niya. Kailangan ko nang umuwi. Paalam niya. Ihahatid na kita. Pumayag siya. Hindi nito pumasok sa apartment. Nagpaalam agad ito. Naligo siya bago tuloy umakyat sa kwarto niya. Nasa hagdan pa lang siya ay naririnig na niya ang malakas na hilik ni Ate Salve. Nagpasalamat siya at may aircon na panlaban sa ingay nito sa loob ng kanyang kwarto. Pagkatapos niya magbihis ay nahiga na siya sa kama. Gusto pa niya limiin ang mga sinabi ni Mac. Pero nandala ng patinding pagod ay nakatulog agad siya paglapad ng likod niya sa kama. Sana pag-isipan ni Mavic ang suggestion ni Mac mga ka-felicidad. Try niya mag-review ng para sa board exam kasi sayang naman ang pinag-aralan. Kaya naman, abangan!